kababayan is ang option niya ay mag-resign siya. Kasi the possibility na baka siya makonvict ay napakataas. Kasi kung ang impeachment gagawin after ng election, malamang sa malamang ikakampanya nitong mga congressmen na pumirma, 215 silang pumirma. Ang latest information ng ating magiging kausap ngayon ay may hahabol pa daw na 25. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ilo po mga kababayan, mainit talaga ngayon yung topics tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, nagtataka siguro kayo po kung nasaan ako. Undisclosed location po ako ngayon. And, napakaswerte natin kasi may makakausap tayo na mga Marcos supporters ngayon. At hindi lang simpleng mga Marcos supporters, kundi mga kapwa natin, mga vloggers. O ngayon, kasi sigurado na po ang impeachment na mangyayari sa ating Vice Presidente na matutuloy po ang impeachment trial. Na-impeach na po siya kasi sa Congress. Ngayon, kailangang masimulan yung impeachment trial. Kaya lang, sabi ni Chis Escudero, Senate President, naka-adjourn sila kasi. And the impeachment trial would start after June 2. So tapos na po yung election. Kaya lang, sa mga latest developments ngayon, ang sabi, pwede naman palang gawin. Yun ang reaction ngayon ni dating Senate President at Liberal Party member na si Franklin Drilon. Once halimbawa, nagpatawag sila ng sesyon. So ngayon, sa impeachment mga kababayan, pinag-uusapan din ang possibility na para si Sara Duterte mga kababayan, makatakbo pa sa anumang posisyon. Ang choice niya mga kababayan is, ang option niya ay mag-resign siya. Kasi the possibility na baka siya makonvict ay napakataas. Kasi kung ang impeachment gagawin after ng election, malamang sa malamang ikakampanya nitong mga congressmen na pumirma, 215 silang pumirma. Ang latest information ng ating magiging kausap ngayon ay may hahabol pa daw na 25 na mga congressmen na gustong pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And this time, kunin natin yung detalye kay Brother Benji Contreras. Nandito siya ngayon, Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Brother Benji, saan mo nakuha yung balita na sabi na dagdagan pa yung gustong pumirma? Sa mainstream media, sa kapahayag po ni Deputy Majority Leader Rhodes Gutierrez na meron pa daw gustong mabol na 25 congressman dahil absent sila, nasa abroad o nasa kanilang mga distrito. Wala yung pagpirman, wala sila. Ngayon, gusto nilang pumirma pero ang sabi ni Congressman Rhodes Gutierrez, kung papayagan ni Senate President Chis Escudero kasi andun na yung article of impeachment, andun na sa na-submit na sa Senado, na-forward na. Kung papayag si Chis Escudero, dadagdag pa doon yung pirma ng mga nagpirmang mga congressman. Kung hindi na, 215. Pero kung papayag pa, dadami pa yon, magiging 240. Pero sabi rin po ni PBBM, pwede siya magpatawag ng special session. Kasi sabi ni Chis Escudero, adjourn na. Wala ng session. Kagaya ng sabi ni Secretary Drilon, dating Senador Drilon. Dati rin siyang Secretary of Justice ni Corazon Aquino. At Executive Secretary din po siya. Sabi ni Senator Drilon na kung mag-special session, pwede yun. Pero ang nakakapatawag lang naman ng special session, yung ating mahal na Pangulo. Presidente. Oh, yes. Sabi ni Pangulong Bongbong,
pwede siyang magpatawag. Pero sa desisyon din po yun ng Senado kung siyempre ayaw niyang mapakialaman yung impeachment process kasi that is the work of the legislative department. Siya, executive, ayaw niyang masabihan na pinipwersa niya yung mga senador na dinggin agad yung impeachment ni Sara. Pero kung walang mangyari, mga junto, mag-meet to convene the impeachment court. At after June 2 na ang impeachment trial. At siguro ang magdidesisyon na mga senator judges yung bagong elect. Anong tingin mo, Brother Benji, bilang isang Marcos loyalist, mangyayari ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Anong reading mo? Magpatawag ng special session ng Congress para mag-reconvene uli? Para matuloy na yung impeachment trial with the present setup ng mga senador? Kung ako ang tatanungin na yung opinion ko, gusto ko nang gawin ang impeachment. Kasi kumbaga sa tinapay, kumbaga sa pandesal, mas masarap kainin pag mainit. Kasi pag June 2 na yun, kung sa Bicol, bahaw na. Bahaw na. Hindi na masarap yung kainin. Pero nasa naman yun sa mga senador. Kung si PBBM kasi hindi mo babasa. Mahirap yun mabasa. Pero nahulaan ko kagaya ni Brother Dante Maravillas yung naglabas ng statement si Executive Secretary Bersamin na hindi pwedeng magpakialam ang Pangulo dahil may separation of power. Pero yun ang signal na talaga, sabi ko nga doon sa live stream ko, green light. Yun ang green light na talagang tingnan nyo, ng last day of session na impeach si Sara. So, sa tingin mo, bakit ang tawag ng iba, drenable ng Congress? Hindi kagad pinirmahan yung impeachment complaint. In fact, this is the fourth impeachment complaint. Ano sa tingin mo yung pinakarason? Bakit in-impeach nila si Sara on the last day na ng session? Yung sa akin, yung una nga, galit na ako kay Secretary General Velasco Kasi more than 2 months na, hindi pa transmit yung impeachment complaint na 3 sa opisina ni House Speaker Romualdez. Pero nabasa ko yun. Para talagang may order galing kay Speaker na upuan muna yung impeachment. Kasi gagawin atang surprise sa last day yung 4th impeachment. At bago yan, may lumabas doon sa GC na kinakabilangan namin na magpapamisa daw. Nung may misa daw, 12 o'clock ng tanghali doon sa House of Representatives. So sa tingin mo, bilang observer, talagang calculated siya? Yes. Magaling talaga si Speaker. Well-planned talaga siya. Pero hindi mo mababasa. Purposely, ginawa siyang last minute yung pagpirma ng impeachment complaint. Yes. Ng majority. Ano sa tingin mo na, kasi di ba, doon sa majority ng mga congressmen na pumirma, nauna yung ating yung anak mismo ng ating Pangulo. May basbas yung ating Pangulo? Kahit i-deny ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, i-deny niya yun Dininay nga kanina. Nag-press con si Presidente kanina. I-deny talaga yun kasi legislative. Saka, executive. Sabi nga kanina, gawin mo ang trabaho mo. Pero, siya naman, siyempre, anak mo, ikaw ang presidente, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nag-aano nun. Saka, humingi daw ng advice, sabi ni, inadmit kanina sa press ko ng ating Pangulo, humingi ng advice yung anak, siyempre. So, ganon. So, pero, sa tingin mo? Hindi naman gagawa yun si Sandro Marcos ng ganon kung hindi payag si PBBM. Ang sabi lang ni PBBM noon, nung una, ayaw niya, yung mga text niya at mga messages niya sa mga congressman, ayaw niyang impeach si Sara dahil walang halaga na siya at
abala lang sa mga trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Pero di ba, after ilang weeks, nagpalit, medyo nag-ano yung kanyang, ano nun? Yung statement, statement. parang nag-iba. Yun. Kaya, parang sinyalis yun. Tapos, si Sandro Marcos ang number 1. Tapos yung, parang, ano yun, sa English nga, yung nag-nail sa coffin ni Sara, si Speaker Martin Romualdez, 215 na signature andun. Yung number 1, anak ng Pangulo. Yung number 215, yung pinsan, yung first cousin na speaker mismo. Yes. So, makahulugan yon sa tingin ninyo, Brother Benji, bilang isang observer at isang Marcos loyalist. So, yun ang basa po ninyo. Saka, hindi mo nakita, nung Sunday, di ba, yung, sabi ni, palaging post ni First Lady Lisa, blessed sa, Happy Sunday, tapos, so, mga pangitain yun. Andun sina Speaker Martin Romualdez sa, parang may reunion sila. Andun yung pinsan pa nilang si Mayor Alfred, tapos yung iba pang mga, mga relatives nila, wala lang doon si Senator Amy. Talagang kontra yun. So, bilang Marcos loyalist, ano ang sentensya mo kay Senator Amy? Na tama ba yon yung nabasa natin? Kasi ang nag-publish nun yung SMNI, duda ako sa mga publications ng SMNI, nagsabi hanggang dulo, ilalaban ni Senator Amy si Sara. Ano tingin mo? Alam mo, marami nagsabi, dati noon, binigyan ko pa ng benefit of the doubt si Senator Amy, na sabi ko baka kapatid may ipapakita niya ang malasakit sa kapatid niya. Pero after more than 1.5 years sa pag-antay ko na ipagtanggol ni Amy yung kanyang kapatid niya, never niyang pinagtanggol. Ang pinagtatanggol pa niya si Sara, yung nag-threat sa kanyang kapatid na sa buhay ng kapatid niya, tapos ipahukay pa yung mahal niyang ama. At talagang wala na. Hindi na kami buboto kay Amy Marcos. Yung sabi niya sa dulo, meron siyang doon yung interview niya sa harapan sa ABS-CBN. Sinabi niya yun doon na kaibigan niya si Sara na hindi niya pwedeng iwanan. At kapatid niya si PBBM, mahal niya pareho yung dalawa. Hindi pwedeng mamangka siya sa dalawang ilog. Hindi ka naniniwala doon? Hindi. Na ganon? Ang basa ko talaga, hindi ako naniwala na sabi siya ay Trojan horse ng mga Marcos kaya sa mga Duterte. Pero ang basa ko talaga, parang mas matimbang yung mga Duterte. Yes. So ngayon, as Marcos loyalist, talagang sinusumpa mo na si Amy Marcos. Yes. So bibigyan mo siya ng leksyon ngayon, at least ngayong midterm election. Yes. Hindi mo talaga iboboto. Ikakampanya mo pa na hindi ipagboto si si Amy Marcos. Kababayan nga ni Amy Marcos sa Ilocos Norte, ang dami sa akin nag-PPM. Sir, kababayan ko yan sa Ilocos. Marami na rin galit sa kanya dahil mas pabor siya sa Duterte kaysa sa kapatid niya na Pangulo. Halimbawa, sa tingin mo, with the composition ng Senado, ma-convict ba si Sara Duterte? Sa ngayon, at matanggal? Sa ngayon, kung ngayong gagawin, hanggang mga June ang apat ang sigurado na boboto talagang kontra sa impeachment. Si Robin Padilla, si Bongo, si Bato de la Rosa at si Amy Marcos. So tingin mo may conviction si Sara sa present composition? Malabo? Andyan pa yung mag-inang Villar, si Mark Villar at si Cynthia Villar. Andyan pa rin po si Joel Villanueva na anak ni Brother Eddie. At marami... So maganda after June to, after election. At ngayon ikampanya muna natin na wag iboto yung mga aliporis ni Digong. Pwede naman, pero kung ako ang tatanungin, pwedeng i-start na ngayon
ang impeachment trial, sabi nga ni Senator Chis Escudero, kung hindi matapos yung impeachment trial, pagtapos ng June 30, yung bagong pasok ng mga senador, siya na ang magpapatuloy ng trabaho ng mga nag-graduate na senator. Di ang judgment sa 28th Congress na. So, importante na yung papalit na mga senador, yung 12 ay anti-Duterte. So, yun ang dapat na trabahuin ngayon ng mga Marcos supporters. Yes, pero naman sa 12 kandidato ni PBB sa Alyansa ng Bagong Pilipinas, marami doon mga pro-Duterte din yun. Kibong Revilla, yung asawa niya, yung dalawang anak niya, hindi pumirma. Si Camille Villar, hindi pumirma. At si Cynthia Villar at si Mark Villar, pro-Duterte. Si Cayetano, pwedeng pumirma, pwedeng hindi. Pero ang kailangan kasi 16 votes. 16 votes. Mahirapan. Pero dapat talaga hindi na ang dapat gawin, hindi maka-re-elect si Bato, si Bongo, saka si Amy Marcos, saka si Tolentino, mga pro-Duterte. So tingin mo si Tolentino, babalingbing pa rin? Kahit bumalingbing siya, baka bumalingbing pa rin. Double balingbing. Balingbing na nga yan, bumalingbing. Yung Binay, si Abigail Binay, kahit hindi pumirma si Congressman Campos na asawa niya. Pero depende siguro yun, abogado yun eh. Depende sa ipapakitang ebidensya. So marami pala tayo na dapat na trabahuin ngayong eleksyon. Yes. Dapat totally ma-defeat. Di bali, tingin mo, halimbawa, mas okay pa ba na manalo yung ilang mga dilawan para ma-share to yung conviction ni Sara? Alam mo, brother Dante, hindi ako buboto ng dilawan. Original loyalist ako. Ayaw ko kay Kiko Pangilinan dahil si Kiko Pangilinan ay matagal na pares din ni Sara yun. Nahukayin daw ang bangkay ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. At kay Bab Aquino ay Aquino yun. Aquino yun. Mga dugo yun ni Ninoy Aquino at ni Corazon Aquino. Hindi pwedeng pagkatiwalaan yung dalawa na yun. Pwede pa siguro yung leftist, pwede mong pagpasensyahan si Franz Castro. Pero mahirap naman kasi magtiwala sa mga leftist eh. Palaging kontra sa gobyerno. So ang tingin mo, anong opsyon? Para manalo yung conviction kay Sara. Laban kay Sara. Ang unang opsyon, trabaho na huwag manalo si Bongo, si Bato, so, si importante Amy, hindi sila manalo si Tolentino. Talaga. Yan. Tapos si Villar. Yan, pag nawala yung 5 na yan, kahit na sino pang manalo doon, mawawalan ng mga kakampi pa yung mga Duterte. Mga possible boboto para sa possible akwital. Boboto? Sa akwital. Siguradong akwita. Sabi ni Amy Marcos, ilalaban hanggang dulo. Sabi ni si Robin pala, hindi kandidato. Hindi pa kandidato. Si Bato at Bongo, mga mga lapdog yun ni Digong. Mga talagang malapit kay Rodrigo Duterte. So anyway, iwan natin siguro na trabahuin ng ating mga congressmen. Anyway, sila naman ang may direktang impluensya sa mga botante. Yes. Anyway, itong mga senators na to, most of the time, pumupunta sa mga distrito para hingin yung support ng mga botante. Saka sa mga mayor. Sa mga mayors. Kailangang diinan siguro para siguradong talo yung mga senador na aakwit kay Sara Duterte. Yes. At saka yung mga constituent ng mga congressman at ng mga mayor, di ba tayo? Tayo naman ang buboto, magdi-decide kung sino ang dapat manalong senador. Pag siyempre, alam naman ng mga congressman, sa amin sa Kamsur, yung lahat na congressman namin pumirma.
Ewan ko sa Albay. Meron sa inyo hindi pumirma. Kaya sigurado kami mga ano doon, baka i-junk yung mga pro Duterte doon sa Kamsur. O ngayon, alimbawa, siyempre, nasa administrasyon, malakas yung mga kandidato ng mga administrasyon. Ma-impeach si Sara Duterte. Sino-sino ang mga pinag-uusapan na kasi ngayon? Kung sino ang papalit kay Sara. Ang papalit, yung bilang Marcos loyalist, sino ang napipisil mo? Hindi, sa totoo lang, tinatanong nga ako kung sigurado na ba si Chis Escudero o si Speaker Martin. Hindi naman pwede, hindi naman sigurado yun kasi any congressman or any senator na above 40, piliin 40 above. Tapos piliin ni PBBM na siyang maging Vice President at aproba ng Congress, ng majority ng Congress na siya ang papalit na Vice Presidente. Pwede yun. Pero kung ako tatanungin, kung si Speaker ang gusto ko, pero mukhang may delikadesa naman siguro si PBBM. Hindi tatanggapin siguro. Hindi naman niya i-appoint si Speaker kasi first cousin niya yan. Oo, nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Alangan na, sa tingin ko, pwede na si Chis Escudero. Maganda-ganda rin po ang ni Chis Escudero. Saka abogado. Hindi katulad ni Sara, abogado nga. Hindi alam ang batas. Tapos, pangatlo from the rank talaga. Yes, So, mas maganda kung si Chis Escudero ang ipalit kasi Presidente, Vice Presidente, and next, in rank, Senate President. Pero kung bilang loyalista, kung ako ang mamimili, si Speaker. Pero, dahil si PBBM may delikadesa, hindi yun pipiliin niya. Oo. So, mas ang preference mo bilang Marcos loyalist, si Chis Escudero. Yes. Bicolano pa rin ang Vice Presidente. Yes. So, ayaw mo man kay Leni Robredo, may kapalit na Vice Presidente Bicolano tayo. Chis Escudero. Kababayan ka pa. Maraming salamat, brother. Beji. Maraming salamat din sa inyo. Pwede bang Sige, sa mga subscriber ni Kadante Maravillas, baka pwede naman yung i-subscribe yung channel ko, Benji Junior Contreras. Yung Facebook ko, hindi na nga, okay na yon po. Pero yung YouTube channel natin, maliit pa yung channel, kulang pa ang subscriber noon. Baka pwede naman yung i-subscribe. Yung mga subscriber ni Kabayan Dante. Maraming salamat po. Sige po. Yan po mga kababayan, maswerte tayo kasi nagka-daupang palad kami ni Brother Benji dito sa isa pong location na hindi ko po sasabihin muna sa inyo. Yan po yung ating maiksing panayam. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.